Maragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 24 sa versikulo 12 hanggang versikulo 14. Sinabi ni Yahweh kay Moses, umakyat ka rin, maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilon. Sinulat ko ito upang maging tuntunin ng mga tao. Makyat nga si Moses kasama si Yose. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga leader ng Israel, hintayin ninyo kami rito. Kasama ninyong maiiwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling may gusot na mangyari sa inyo. So dito basically, ang nangyayari dito ay yung pinapaakyat si Moses ni Lord doon sa tuktok ng bundok kasi nga ibibigay sa kanya yung tablet stone na nakasulat doon yung Ten Commandments. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa panahon natin ngayon? So, i-realize natin na sa panahon nila, si Moses ay hindi lang isang spiritual leader, kundi isa rin siyang political leader. Kumbaga, siya yung pinakapinuno ng Israel. Or sa panahon natin ngayon, pwede natin sabihin siya na siya yung siguro yung prime minister ng Israel. So, anong ipinapahiwatig nito sa atin? Ang ipinapahiwatig dito sa atin ni Lord ay yung mga leader na katulad ni Moses. Kumbaga, yung mga leader na may intimacy sa Panginoong Hesus. Yung may intimacy kay Lord. Kasi, maniwala kayo sa hindi, yan ang kailangan natin na leader. Mga ka-level ni Moses na leader. Mga leader na kayang tumayo sa presensya ng Diyos, na kayang tayuan ang kanyang katarungan, na kayang gawing batas yung mga yung law ni Lord, kaya niyang gawing batas ng lupa or maging batas ng kanyang bansa. At walang pakialam sa tradisyon ng tao at ang sinusundot lang ay ang kalooban ng Diyos. Okay? Magkaiba ang tradisyon ng tao or tradition of men sa loob sa will ni Lord. Magkaiba yun. Ang kailangan natin na leader ay kalibel ni Moses na walang pakialam sa tradisyon, ang mahalaga kasunod ang kalooban ng Diyos. So, yun. Pero, naalala nyo na dito sa Bible, mayroon din dito passage na when the wicked leaders are gone, they will be replaced by the godly. So, sino yung mga godly na yun? So, oo, totoo, alam natin kung ano nangyari sa bansa natin na hindi sila godly. Aminin pa natin sa hindi talaga. Pero, nai-imagine nyo ba kung gaano kaganda ang isang bansa kung saan ang mga pinuno simula presidente hanggang barangay kagawad ay mga lingkod ng Diyos at may takot sa Diyos na mga disipulo ng Panginoong Hesus. Na-imagine nyo yun. Ganon kaganda yung bansa, uunlad talaga yan. So, ganyan mga leader ang kailangan natin na may takot sa totoong Diyos. Hindi sa Diyos-Diyosan. Kasi kung totoong may takot sila sa Diyos, bakit nila ginagawa yan? Wala silang takot sa Diyos kasi ang Diyos nila bato or kahoy. Pero kung kilala nila si Lord, hindi nila yung gagawin. Kaya ang kailangan ng mga leader, yung mga disipulo ng Panginoong Hesus. So marahil ikaw, marahil ako, so mag-ready po kayo kasi darating na panahon na tayo naman ang gagamitin ni Lord. Oo, kayang gawin yun ni Lord. Naalala nyo, si David na shepherd tapos naging king. So anyone can be used by God. So sa mga kapwa ko lingkod ng Diyos, ng mga disipulo ng Panginoong Hesus, maging ready po tayo kasi tayo sa gusto natin. Darating ang panahon na tayo ang gagamitin ng Diyos para pamunuan ang bansang Pilipinas. Okay? Okay.